Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolo TV. At sa video nga na ito, medyo relax lang tayo dahil nga wala tayong liparan. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin yung routine na pinapagawa natin sa ating mga ibon. Ayan, naglilipad sila ngayong umaga. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, babalik tayo sa pagbibreed mga kalapatids dahil nga magbibreed tayo sa mga susunod. Tapos na magsilipad yung ating mga alaga, papasukin na natin to. Kahapon medyo na-late tayo ng pagpapatuka dahil nga hindi tayo nakauwi ng maaga. Ngayon, babawi na lang tayo sa ating mga ibon. Tingnan natin nga kung masunurin pa rin tong mga to pagdating sa trapping. Sige nga, pumapasok na kahit wala pang tawag ah. Ano, pasok na kayo. Kakahiyaan pa kayo. Pasok na. Yan. Ganyan. Parang hindi tayo nag-aaral yan eh. Training naman kayo, di ba? Pasok. Huli-huli ka, bahala ka. Pagka hindi ka pumasok, yan. Wala ka na tuloy pwesto. Pahuli-huli ka. Dito naman tayo maglagay. Yan. Diyan muna kayo ha. Ito naman yung tubig nyo. Sige. Banat. Yan. Tapos na natin pakainin at painumin yung ating mga alaga dun sa flyer slope. At ngayon naman, nandito na tayo sa breeders area at tama-tama, ang focus natin ngayon ay tungkol sa pagbibreed mga kalapatids. At naalala ko yung katanungan ng ating kalapatids na hindi ko mahanap yung pangalan niya, hindi ko mahanap yung comment niya. Pero natatandaan ko na may katanungan sa atin na ano daw ba yung ginagawa nating pamamaraan o tamang pamamaraan sa pagbibreed. Well, dun sa term na tamang pamamaraan, hindi natin sinasabi na yung ginagawa kong pamamaraan yun yung pinakatama mga kalapatids, no? Ang ginagawa ko lang ito yung base sa aking karanasan na maganda naman yung nagiging resulta sa ginagawa kong pag-aalaga. Nasa sa inyo kung susundin ninyo, kukuha kayo ng tips at eventually naman kapag ka nag-aalaga kayo ng ibon, matututunan nyo rin naman yung mga dapat nyong gawin sa inyong mga alaga. Pero sa mga kapakanan ng ating mga kanubi, so ang ginagawa natin pagka magbibreed tayo, syempre, unang-una mga kalapatids, yung materyales na gagamitin natin, tulad nitong breeder's cage, yan. Diyan natin ilalagay. Yan yung paglalagakan natin ng ating mga alaga. Unang-una yan. Pangalawa, yung paso na gagamitin o yung pugad. Kung wala kayong pambili ng paso, ayan, pwede kayong gumamit ng mga recycled materials para hindi na kayo gumastos. Ganun din naman madudumihan din naman yan And then yung mga ibon na gagamitin nyo o yung pagpaparisin nyo, syempre, kailangan matiyak ninyo na cock at hen yan, o babae o lalaki. Hindi naman magkakainakayan kung babae-babae o lalaki-lalaki. Kung magkaitlog man yan, kapag ka hen to hen, walang similya yon mga kalapatids na kanubi. Sa mga kalapatids natin na kanubi na nagkakaroon ng problema o nahihirapan madistingge kung paano malalaman yung hen o yung cock, so balikan nyo na lang yan, yung video na yan, makakatulong sa inyo yan para ma-identify nyo yung gender o yung kasarian ng inyong mga alagang pagpaparisin. Kailangan babae at lalaki. Isang mahalagang bagay na kinukonsider ko mga kalapatids na kanubi na kapag nagbibreed ako, hindi ko lang tinitiyak na babae at lalaki tapos pagsasamahin ko. Pinipili ko rin kung sino yung mga ibibreed ko mga kalapatids na kanubi. At ang batayan ko sa pagpili yung performance nila, yung mga naging performance nila sa mga nakaraang liparan nila. Pero kung ang gusto nyo lang magparami lang kayo ng ibon, aalagaan nyo lang, pwede na siguro yung kahit ano na lang. Pero kung inyong ililipad, isasali sa race, hindi uubra yun mga kalapatids na kanubi. Pipili tayo ng mga ibon, yung may magandang performance na. Mas maganda yung mga nag-champion at nag-perform mga kalapatids. Hoy, kayo paparami pa kayo Pagkatapos nyan, awat na kasi to mga kalapatids. Aawatin ko na yan. Kasi nga, ito na, magbibreed kasi tayo mga kalapatids. Kaya lang, kung nakikita nyo sa inyong harapan, may mga laman pa. Ito pwede na tong iwalay mga kalapatids. Ito, yung dalawa hindi pa. So pagkatapos nyan, pagka nawalay na yan, paghihiwalayin ko na yan. At mamimili na nga ako ng ibibreed ko mga kalapatids para sa susunod na liparan dun sa panibagong club na ating sasalihan. Sabihin natin nakapili na tayo ng pagpaparisin natin, kailangan natin silang ihanda. I-kondisyon natin yung kanilang katawan, panloob man at maging sa panglabas. Bago mag-breed mga kalapatids, tiyakin natin na wala silang karamdaman. Kapag hindi natin natiyak na nasa maayos na kalagayan yung ating mga alaga,
Maaaring mag-anak yan, maaaring makapagpapisayan. Pero yung napisang sisiw, siyempre susubuan niya yan. Tapos kung may sakit yung ibon mo, natural, maipapasa niya yun dun sa sinusubuan niya. Makakaapekto yun sa overall na kalusugan nung mga sisiw na ibibreed natin. Kaya titiyakin natin siyempre na maayos at walang sakit, nasa kondisyon yung ating mga ibon. Doon na pumapasok yung pag-cleansing, pagpa-flushing, mga kalapatids. At meron tayong ginawang mga video tungkol dyan. Yung ibang mga kalapatids natin, gumagamit ng mga gamot. Pwede naman mga kalapatids kung may pambili kayo. Pero kasi sa akin, ang ginagamit ko lang ay natural. Herbal lang ako mga kalapatids. Ngayon, kung nakita ninyo na itong ibibreed ko, may sakit pala, may cancer pala, may existing na sakit na na-discover kayo, kailangan nyo talagang gamutin yun mga kalapatids. Pero kung sakaling nakita ko, wala namang existing na sakit, prevention na lang yung ina-apply ko sa kanila mga kalapatids. Nag-herbal na lang ako mga kalapatids. Deworming yan, napaka-importante yan. Pupurgahin ninyo, kailangan na walang mga bulate, parasite sa kanilang mga sikmura o sa kanilang butchi hanggang sa kanilang mga bituka. Para naman hindi yun maka-apekto dun sa mga sisiw. Siyempre, maipapasa nila yun. Hindi lang sa dumi, kasi sa kulungan, minsan di maiwasan yung yung mga dumi nila nako-contaminate din yung kinakain nila. At the same time, sa pag-regurgate nila, tama ba? Yung pagsusubo mga kalapatids doon sa mga inakay, minsan nasasama yung mga, alam nyo na, mga parasites. So makaka-apekto yun sa kalusugan ng ating mga alaga at hindi ma-maximize yung epekto ng ibinibigay natin sa kanilang mga supplement and vitamins, maging ng sustansya na nakukuha nila dun sa patuka. Pagpapaligo o pagpa-force bath gamit yung shampoo na may gamot, anti-kuto, lisa o hanip, ano pa man. So napaka-importante din yan para pag nilagay natin sila sa kulungan, malinis na sila sa panloob man, sa panlabas nilang pangangatawan, alam natin malinis na malinis yung ating mga alaga. Sa panloob na pag-cleansing bago sila i-breed, may mga areas lang ako na tinitignan o sinisigurado na dapat malinis at maayos. Unang-una mga kalapatids, yung kanilang digestion, kanilang bituka, yung crop nila kailangan malinis, walang infection, walang bacteria o yeast o fungi na magkukos sa kanila ng sakit. Ikalawa yun sa orny mga kalapatids, yung sa kanilang respiratory tract, simula sa kanilang upper respiratory hanggang sa lower respiratory, kailangan clear din, malinis, walang sakit. Then yung bituka nila mga kalapatids, yun nga, kailangan na walang bulate, walang parasite o kung ano-ano pa man, kailangan malinis yun. Isa pa to mga kalapatids, dapat cancer free yung inyong mga alaga, wala silang cancer kasi nakakahawa yun mga kalapatids. At panghuli mga kalapatids, syempre dapat matiyak natin hanggat maaari na yung ibibreed natin vaccinated mga kalapatids at may protection laban sa mga matitinding virus gaya ng paramisu, yung mga baliling, para matiyak natin na hindi sila carrier ng mga ganong virus. Nang sa ganon, yung mga magiging anak nila malakas din ang resistensya at hindi basta-basta titiklop sa mga ganong klase at delikadong uri ng mga avian virus. Sa pagsasagawa nun mga kalapatids na kanubi, meron na tayong ginawang video sa mga nakaraan yan, balikan nyo na lang, ayan, ilalagay ko dyan sa screen yung thumbnail at yung link doon sa ating description, balikan nyo na lang sa mga hindi pa nakakapanood. So yun yung tinitignan kong mga pointers sa pagbibreed at halimbawa nakapili na ako ng 2 ibon, so ilalagay ko sila dyan.